Nagsisimula ang pelikula sa isang magandang babae na nagngangalang Claire, na nakatira kasama ang kanyang ina na si Miss Maud. Ang kanyang ama ay namatay na maraming taon na ang nakalipas, at ngayon ay wala na ring buhay ang kanyang ina. Si Miss Maud ay sa totoo lang ay madraste ni Claire, pero palagi niya itong inaalagaan ng mabuti. Nakasanayan ni Claire na mag-jogging tuwing umaga, at tulad ng ibang araw, lumabas din siya para mag-jogging ngayon. Habang tumatawid sa isang tulay sa ibabaw ng ilog, biglang may sasakyang huminto sa harap niya. Hindi ito gaanong pinansin ni Claire at nagpatuloy sa paglalakad, pero biglang may dumukot sa kanya. Isiniksik siya sa trunk ng kotse, at umalis. Dumaan ang kotse sa isang lagusan. Tumawid sa mga kalsadang bulubundukin at pagkatapos ay nagtungo sa isang gubat. Isang babae ang nagmamaneho ng kotse, pero matapos ang mahabang biyahe, biglang may hayop na lumitaw sa kalsada na naging sanhi ng aksidente. Bumangga ang kotse sa isang puno, dahilan para bumukas ang trunk. Nakalabas si Claire mula sa trunk at nagsimulang tumakbo papasok sa gubat para iligtas ang sarili. Tumatakbo siya upang makatakas sa kidnapper, pero wala siyang ideya kung paano siya makakalusot sa gubat. Matapos tumakbo ng ilang sandali, huminto siya sa isang lugar, pagod na pagod, at nagsimulang tumingin sa paligid. Sa sandaling yun, dumating din ang babaeng kidnapper at itinutok ang baril sa kanya at sinabing, "Napakaganda mo at iyon ang pinakamalaki mong pagkakamali." Pagkasabi nito, may narinig na putok ng baril at naputol ang eksena. Pagkatapos nito, nakita natin si Claire na natutulog sa isang silid. Pagkagising niya, napansin niyang wala siyang suot na damit. Maya-maya, pumasok ang isang lalaking nagngangalang Richard na may dalang pagkain. Tinanong ni Claire ang tungkol sa kanyang mga damit at ipinaliwanag ni Richard na nilagay iyon sa washing machine dahil basang-basa siya at ayaw niyang magkasakit siya, kaya kinailangang alisin ang kanyang mga damit. Pagkatapos ay tinanong ni Claire kung ano ang nangyari sa babaeng kumidnap sa kanya. Sumagot si Richard na pumunta siya sa gubat para mangaso, pero sa halip ay kinailangan niyang patayin ang babae dahil babarilin na sana nito si Claire. Idinagdag niya na dahil sa kanya, nasa malubhang problema siya ngayon. Pagkatapos ay tinanong ni Richard kung bakit gustong patayin ng babaeng yun si Claire. Sinabi ni Claire na hindi niya alam kung sino ang babae o kung bakit siya kinidnap at gusto na niyang pumunta sa pulis. Sinabi ni Richard na walang gagawin ng pulis. Pagkatapos ay binigyan siya ng damit na susuotin at umalis sa silid. Bumaba si Claire at napagtanto niyang ang lugar ay nasa gitna ng gubat na napapalibutan ng mga puno at bundok. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang madraste gamit ang telepono roon pero hindi pumasok ang tawag. Maya-maya, dumating ang isang lalaking nagngangalang Vincent na naghahanap ng kanyang inhaler. Sinabi niyang hindi siya mabubuhay nang wala yun dahil may hika siya. Tinanong niya si Claire kung sino siya at ano ang ginagawa niya roon. Sumagot si Claire na wala siyang alam. Sumagot si Vincent, "Ayos lang, huwag mo nang sabihin," at idinagdag na napakaganda niya. Napakaganda na kahit sino ay mababaliw sa pagtingin sa kanya. Habang inuubo, kinuha niya ang kanyang aso at ipinaliwanag na may sakit ito. Tinanong niya si Claire kung matutulungan siya nitong hawakan ang aso. Pumayag si Claire at tinulungan siya, pero iminungkahi na dalhin ang aso sa doktor. Ngunit sinabi ni Richard na hindi nila maaaring dalhin ang aso sa doktor dahil hindi ito gagamutin ng maayos. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang tumugtog si Vincent ng biolin para aliwin si Claire. Habang nakikinig sa himig, dahan-daang nakatulog si Claire nang biglang may lalaking dumating at nagtanong, "Sino ka?" Nagulat si Claire. Nagtataka kung bakit ganoong tanong ang itatanong ni Richard. Pagkatapos ay napagtanto niyang may kambal pala si Richard na kamukhang kamukha niya. Ang pangalan nito ay Francis. Pagkatapos ay sinabi ni Richard kay Claire na kailangan na niyang umalis sa lugar na yun dahil maaaring dumating din doon ang mga taong gustong pumatay sa kanya. Sinabi ni Claire na walang nakakaalam na naroon siya at nakiusap na payagan siyang manatili pa ng ilang araw dahil takot na takot siya. Pero tumanggi si Richard at galit na sumigaw na kailangan na niyang umalis. Sa katotohanan, nagsisimula ng mahulog ang loob ni Claire kay Richard. Nang gabing yun, hindi makatulog si Claire at paulit-ulit niyang iniisip si Richard. Kahit paano, nalagpasan niya ang gabi. Kinaumagahan, paggising ni Claire, wala na ang magkapatid. Lumabas siya at nakilala si Vincent na magdadala sana ng aso sa doktor. Sumama si Claire sa kanya. Nakarating sila sa isang doktor na nagngangalang Sam na sinuri ang aso at sinabing wala namang problema rito. Binanggit niyang may pupuntahan siya ngayon. Pero pupunta siya sa bahay nila kinabukasan para suriin ulit ang aso. Tinanong din ng doktor si Claire kung nakatira siya kasama ng kambal. Sumagot si Claire na oo. Sa kanilang pagbabalik,
Tinanong ni Vincent si Claire kung gusto niyang uminom at pumayag siya. Bago yun, dumaan sila sa isang bookstore kung saan nakilala nila ang may-ari na si Charles at isang pari na nagngangalang Father Gilbert. Pinuri ni Charles ang kagandahan ni Claire at nagpakita ng ilang libro. Matapos bumili ng libro, lumabas sina Claire at Vincent para uminom at nagsimulang magkwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Sinabi ni Claire, "Mahal ko ang pagtugtog ng biolin mula pagkabata. Pero pagkatapos ng aksidente ng nanay ko, tinalikuran ko ang lahat. Parang tumigil ang buhay ko. Ngayon gusto kong kalimutan ang nakaraan at magsimula ng bagong buhay." Pagkatapos nito, umuwi sila at binigyan ni Vincent si Claire ng biolin bilang regalo. Maya-maya, dumating si Richard at galit na pinagalitan si Claire. Sinasabing, "Bakit kailangan mong lumabas? Ngayon alam na ng lahat na nandito ka." Nasaktan ng husto si Claire at pumunta sa kanyang silid. Hindi niya alam kung saan na siya pupunta. Makalipas ang ilang sandali, nakita niya si Richard sa labas na pumuputol ng kahoy. Lumapit siya at tahimik na pinanood ito sandali. Nang lumapit si Richard, tinanong ni Claire, "Gusto mo ba talaga akong umalis?" At doon mismo ay nawalan sila ng kontrol. Kinabukasan, dumating si Dr. Sam at muling sinuri ang aso ni Vincent. Pagkatapos ay inilabas ni Vincent ang aso para ipasyal. Pagkatapos noon, kinausap ni Sam si Claire. Tinatanong kung taga saan siya at casual na nakikipag-flirt. Sinabi niyang may-ari siya ng klinika at doon siya nagtatrabaho. At pagkatapos ay umalis siya. Nang gabing yun, hindi makatulog si Claire kaya umupo siya kasama si Richard habang nanunood ito ng TV. Masaya siya sa nangyari nung huli kaya muli niyang sinubukang akitin si Richard. Muling naging matindi ang namagitan sa kanila. Ngunit pagkatapos, napagtanto ni Claire na hindi ito si Richard kundi ang kapatid nitong si Francis. Tinanong niya, "Bakit hindi mo sinabi agad na ikaw si Francis?" Sumagot si Francis, "Hindi ko napigilan ang sarili ko at nangyari ang lahat sa loob lamang ng ilang sandali. Pakiusap, huwag mong sabihin sa kapatid ko." Kinaumagahan, lumabas si Claire para mag-jogging nang may dumating na lalaking nakamotorsiklo. Siya pala ang parehong pari na nakilala nila sa bookstore. Tinanong ng pari, "Gusto mo bang sumama sa simbahan? Mas gagaan ang pakiramdam mo." Pumayag si Claire at sumama sa kanya. Sa simbahan, kinausap siya ng pari at sinabing, "May gusto ka bang sabihin?" Ang pag-amin sa harap ng pari ay nagpapagaan ng puso at mananatiling lihim ang bawat pag-amin dito. Sinabi ni Claire, "Nagpalipas ako ng gabi kasama ang dalawang kambal at ngayon gusto ko nang lumayo sa kanila. Mali ba yun?" Sumagot ang pari, "Pinatawad ng Diyos kahit ang mas malalaking makasalanan kaysa sa iyo dahil humihingi sila ng tawad ng taos-puso." Pagkatapos nito, pumunta si Claire sa isang restaurant at nagtanong ng trabaho at natanggap siya. Mula roon, sinubukan niyang tawagan ang kanyang ina pero naputol ang tawag. Inisip ni Claire na may problema lang sa linya ng telepono, pero iba ang katotohanan. Para ipaliwanag ito, bumalik ang kwento 7 araw ang nakaraan. Sinusubukan ni Bernard na magsabi ng mahalagang bagay kay Claire. Habang pinapanood ni Maud ang lahat mula sa itaas, hindi masabi ni Bernard ang gusto niyang sabihin kay Claire. Kalaunan, pumunta siya para makipagkita kay Maud. Ang madraste ni Claire, naghinala si Maud sa kanya at nagsabi. Sumang-ayon si Bernard at sinabing, "Oo, iniisip ko rin yan nitong mga nakaraang araw." Pagkatapos nito, nakita natin si Bernard na pumunta sa isang silid at tinawagan si Claire. Sinabi niya, "Hindi ko ito masabi sa iyo kanina. Ang totoo, palagi kitang pinagmamasdan. Napakaganda mo at nagsisimula na akong mahulog sa iyo." Pagkasabi nito ay umalis siya. Ngunit narinig ni Maud ang lahat mula sa labas. Lubos siyang nadurog at nagpa siya na kumilos. Kalaunan, pumunta si Maud sa isang beauty parlor kung saan kinausap niya ang beautician. Sinabi niya rito ang tungkol kay Claire at sa boyfriend nito. Nag-alok ang beautician na tulungan siya at sinabing maaari niyang alisin si Claire sa kanyang buhay. Nang marinig ito, binigyan siya ni Maud ng pera upang maalis si Claire. Pagkatapos ay bumalik ang kwento sa kasalukuyan, kung saan nakaupo si Maud kasama ang boyfriend niyang si Bernard. Pinag-uusapan nila si Claire. Nagtataka kung bakit hindi na ito pumupunta sa hotel nitong mga nakaraang araw at inaakalang baka may sakit ito. Sa panahong yun, tinawagan ni Claire si Maud. Pero pinutol ni Maud ang tawag nang hindi sumasagot. Sa katotohanan, dahil sa kagandahan ni Claire, nasisira ang relasyon ni Maud kaya siya nagpasya. Samantala, nagsimula nang magtrabaho si Claire sa restaurant at naging pamilyar sa maraming tao roon. Sa restaurant, naroon ang may-ari ng bookstore na si Charles kasama ang anak niyang si Clement. Ipinakilala niya ito kay Claire. Sinasabing, "Ito ang anak ko, nagtuturo siya ng karate at napakabuti niyang binata."
naroon din si Dr. Sam, na sadyang pumunta para makita si Claire. Nang lumapit si Claire sa kanya, sinamantala ni Sam ang pagkakataon na makipag-flirt. Sandali silang nag-usap at sinabi ni Sam na naginip ako na magkasama tayo. Sa katotohanan, nagugustuhan na niya si Claire at sinusubukan niya itong mapabilib. Pagkatapos nito, inanyayahan ni Sam si Claire na pumunta sa club at pumayag siya. Nakita natin silang dalawa na sumasayaw sa club. Sa panahong yun, may lalaking lumapit kay Claire at bastos na kinausap siya. Pinapasama siya. Galit na itinulak ni Sam ang lalaki at sinabing lumayo ito. Nagalit ang lalaki at susugod na sana kay Sam nang biglang dumating si Clement at sinipa ang lalaki pabagsak bago umalis. Nasira ang mood ni Claire kaya nagpasya si Sam na ihatid siya pauwi. Habang nagmamaneho, pinuri ni Claire si Sam sa pagtatanggol sa kanya at sinabing napakabuti niyang tao. Nang marinig ito, huminto si Sam sa gitna ng gubat. Doon, muli na namang inakit ni Claire si Sam. Hindi napigilan ni Sam ang sarili at nawalan sila ng kontrol doon mismo. Dahil sa mga tunog nila, maraming mababangis na hayop ang nagtipon at nagsimulang panoorin sila. Kinabukasan, nakita natin si Maud na dumating sa harap ng restaurant kung saan nagtatrabaho si Claire. Pagkatapos ng tawag na yun, alam na niyang buhay pa si Claire. Pagkatapos ay pumunta siya upang makipagkita sa may-ari ng bookstore na si Charles at tinanong kung may lugar ba kung saan siya maaaring manatili. Sinabi ni Charles ang tungkol sa simbahan. Pumunta si Maud sa simbahan at nakilala ang pari. Sinabi niyang nawawala ang kanyang stepdaughter at naparito siya upang hanapin ito. Nang tanungin ng pari ang pangalan ng anak niya, sinabi niyang Claire. Sumagot ang pari, sa tingin ko kilala ko siya. Kung gusto mo, matutulungan kitang hanapin siya. Nang gabing yun, matapos ang trabaho, bumalik si Claire kina Richard at sa kapatid nito. Sinabi niya na masaya siyang nakatira roon kasama silang dalawa. Nagsimulang maghinala si Richard na may namamagitan kina Claire at Francis, pero wala siyang sinabi. Maya-maya, narinig nila si Vincent na tumutugtog ng piano. Naiinis sa tunog, binuksan ng magkapatid ang dance music, nagsimulang sumayaw si Claire at pinanood siya ng dalawa. Unti-unti, pareho silang naaakit kay Claire. Sa huli, dinala nila siya sa isang silid kung saan silang tatlo ay nagbahagi ng isang matindi at emosyonal na sandali. Kinaumagahan, nakita natin si Claire na nagjo-jogging muli, habang tumatakbo. Lumitaw rin ang anak ni Charles na si Clement, na tumatakbo kasabay niya. Matapos tumakbo ng kaunti, biglang lumapit si Clement kay Claire, nadulas, bumagsak sa lupa, at mabilis na tumakbo palayo. Nang makita ito, napatawa si Claire. Kalaunan, pumunta si Claire sa simbahan at nakilala ang pari. Sinabi niya, may relasyon din ako sa ibang lalaki, ginagawa ba akong makasalanan noon? Sumagot ang pari, oo, kasalanan yun. Pero may mga taong gumagawa ng mas mabibigat na kasalanan at malaya pa ring naglalakad. Iba ka, dapat mong pag-isipan ng mabuti kung ano ang tama at mali. At mamuhay ng may kamalayan. Pagkatapos nito, ipinakilala ng pari si Claire kay Maud. Tuwang-tuwa si Claire na makita siya, hindi pa rin alam na ang sarili niyang madrasta ang may gustong pumatay sa kanya. Tinanong ni Claire si Maud kung paano siya natagpuan. Sumagot si Maud, naputol ang tawag mo kaya tinrace ko ang numero mo at pumunta ako rito. Ngayon umuwi ka na sa akin. Tumanggi si Claire at sinabing natutunan niyang mabuhay matapos pumunta rito. Gusto niyang manatili. Sumagot si Maud, sige, mananatili ako rito ng ilang araw pa. Sa linggo magpipiknik tayo, baka magbago ang isip mo. Pagkatapos nito, isinama ni Maud si Claire sa pagmamaneho papunta sa mga burol. Ngunit ibang-iba ang balak ni Maud. Matapos magmaneho ng kaunti, huminto siya at pinasuri kay Claire ang gulong. Bago pa makagawa ng anuman si Maud, dumating ang pari roon. Umalis sina Claire at Maud kasama niya at nagtungo sa restaurant. Kalaunan, habang nasa restaurant si Claire, lumapit sa kanya si Charles at sinabing, iniisip ng anak ko na mali ang pakikipag-usap ko sa iyo. Hinuhusgahan na niya ako. Sabihin mo nga sa akin ng totoo. May nagawa na ba akong hindi angkop sa iyo? Sumagot si Claire, hindi, nagkakamali lang siya. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko siya at ipapaliwanag. Pagkatapos ay pumunta si Claire upang makipagkita kay Clement. Si Clement ay isang mahiyain at tahimik na binata. Ipinaliwanag ni Claire ang lahat sa kanya at hinalikan siya. Sinasabing magkikita sila ng maayos sa susunod. Pagkatapos nito ay umalis si Claire. Pagkatapos ay bumalik siya at nakipagkita muli kay Charles. Sa pagkakataong ito, nagsimulang makipag-usap si Charles sa kanya sa medyo hindi angkop at may pahiwatig na paraan.
Nalito si Claire, iniisip, naaakit sa akin ang anak niya at ngayon pati itong matandang lalaki ay parang may gusto rin sa akin. Humingi siya ng oras kay Charles at umalis. Pagkatapos nito, pumunta si Claire sa bahay ni Vincent kung saan nagsimula siyang tumugtog ng biolin kasama nito. Sa katunayan, minsan pumupunta siya roon para matuto ng biolin. Habang nagkakatitigan sila, nagsisimulang mabuo ang kakaibang emosyonal na koneksyon sa pagitan nila. Kinabukasan, Linggo, isinama ni Mud si Claire sa isang talon para mag-picnic. Wala nang ibang tao roon. Habang nag-uusap sila, inalok ni Mud si Claire ng mangkok. Habang kukuha na sana si Claire ng kagat, biglang lumitaw si Clement, na nagdahilang naparoon siya para mangisda. Inanyayahan siya ni Claire na sumama sa kanila at inalok ng mansanas. Mabilis siyang pinigilan ni Mud at sinabing, "Hindi ko gusto kapag may dumarating at sinisira ang pribadong picnic." Sa katotohanan, nang marinig ito, umalis si Clement, nagalit si Claire kay Mud, inilapag ang mansanas, at umalis din. Pagkatapos nito, nakita natin sina Claire at Clement na naliligo ng magkasama at nagsasaya. Lahat ng ito ay pinapanood ni Mud mula sa malayo. Kalaunan, sinabi ni Mud sa boyfriend niyang si Bernard na lubos nang nagbago si Claire at ngayon ay may relasyon na sa isang binata roon. Nang gabing yun, nasa isang party si Claire, sumasayaw at nagsasaya kasama ang lahat ng kaibigan niya. Dumating din si Mud sa party at nakita si Claire na masayang sumasayaw kasama ang lahat. Kumuha siya ng inumin at naglakad papunta kay Claire. Biglang nabangga siya ni Clement at natapon ang inumin. Pero hindi tumigil si Mud. Kumuha siya ng panibagong inumin at sa pagkakataong ito ay matagumpay niya itong naibigay kay Claire. Pagkatapos nito, nagsimulang sumayaw si Mud kasama si Claire. Sa loob ng maikling oras, nagsimulang mahilo si Claire. Ginamit ni Mud ang sandaling ito bilang dahilan at inilabas si Claire. Kunwaring tinutulungan siya. Pagkatapos ay isinakay ni Mud si Claire sa kotse at nagmaneho sa kalsadang bundok. Matapos ang ilang distansya, sinabi ni Mud, "Inagaw mo ang nag-iisang lalaking tunay na nagmahal sa akin." Nakita natin si Claire na nakahandusay na walang galaw sa paanan ng burol. Pagkatapos nito, pumunta si Mud sa simbahan at nagsimulang magsindi ng kandila para manalangin. Biglang nagliyab ang kanyang mga damit. Sa huling eksena ng kwento, ipinakita si Claire sa isang ospital. Nagkamalay siya at nakita ang pari at lahat ng kanyang mga kaibigan na nakatayo sa harap niya. Sa katotohanan, nailigtas nila siya sa tamang oras. Ngumiti ng marahan si Claire sa lahat, at doon nagtatapos ang kwento. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.